Tatay Felix, good morning po at ikonsulta mo na po. Good morning, thank you. Apo, tatay. Yes, magandang umaga ho. Apo, ano pong problema, tay? Ay tungkol sa labor kasi yung pera ko iginarnish nila as fair payment for the obligation of the company. Sa mga labor na mga laborer na nagreklamo. Ang sabi ng labor, isa ako sa mga obligatory to pay for the obligation of the company regarding their claim, ganon. Tatay, tanungin ko po, anong obligasyon po yung sinasabi ninyo? Medyo masyadong generic po eh. Marami pong klase ng obligasyon. Construction company ho yun eh. Okay. Ako ang project manager of the construction firm. Sa Calamba ito, sa Laguna. Nung magkaroon ng nagreklamo, kasi subcontractor lang naman sila. Kung kamag-anak yung arbiter ng subcontractor, nagreklamo na they are considered as regular employee. Sabi nila, yung kiniklaim nila. Pero as far as I'm concerned, hindi naman sila regular employee kasi in fact, meron silang kontrata na they will just work for the labor cost of the project. Ganon. Kung hindi ko nagustuhan yung mga workers na hindi maganda ang accomplishment, so I have the obligation to remove them from the work, di ba? As project manager. Ngayon, nagreklamo sila, sinama pangalan ko. Ngayon, nung magbaba ng desisyon ng korte, ang labor department, isinama ako na magbabayad, isa sa mga magbabayad ng mga obligasyon doon sa mga tao. Which I write the bank sa BDO, nagsulat naman ang bangko sa akin, ito si Atty. Lorita Garcia Marasigan, Vice President for Legal Services, na magkuhan ako sa labor. Di nagreklamo ako sa labor sa kanila. Yung isang arbiter, kung dalawang kaso, dalawang arbiter naghawak, yung isang arbiter, nirelease na yung pera ko na left na yung garnishment. Pero yung isang kamag-anak mismo ng contractor, hindi pa ginagalaw hanggang ngayon. Mahigit 100 taon na nga ito eh. Ilang sulat na. In fact, my last letter today is this January. January 6, nagsulat ako sa arbiter na ito. Inattach ko yung sulat ng isang arbiter na hindi niya pwedeng aksyonan yun since it was not assigned to her. Ganon. Ngayon, sinama ko lang yung resolution na binigay nitong isang arbiter na lifted na yung aking money from the BDO. Tapos, sinulat ko pa rin yung Atty. Garcia's letter na doon ko i-clear sa labor. Hindi na-aksyonan ng isang arbiter. Anong gagawin ko ngayon? Oo. Tatay Felix, tanong ko po muna, kayo po ba'y nakapag motion for reconsideration doon sa resolution po ng labor arbiter and then afterwards po nakapag-appeal po ba kayo sa National Labor Relations Commission na commission? Hindi. Pero bakit yung isang arbiter inaksyonan? Hindi ko tinitigilan ng kasusulat. In fact, my last letter to her, dito lang January 6. Ganon. Tatay, kasi po ang para po mapigil yung yung pagre-release ng pera niyo, yung pag-garnish po doon sa pera ninyong personal, ay kailangan po ninyong magsampa po ng motion for reconsideration o maghain po ng petition sa National Labor Relations Commission on bank para po ma-review po yung desisyon ng labor arbiter. At kung hindi pa rin po kayo satisfied noon at para mapigilan din po na mag-garnish po o ma-execute po yung inyong pera, kailangan nyo rin po umakyat sa Court of Appeals. Yun po yung kailangan pagdaanan. Ngayon po kung hindi po kayo nagsampa ng ganon, di kayo nagsampa ng MR, natapos na po yung time para magsampo ng MR po, then final and executory na po yung resolusyon ng labor arbiter. As if parang yun po ang resolusyon ng isang korte. So dahil sa may ganun po, wala na pong magagawa yung bangko, kundi sundin na po yung rate of garnishment at i-release na po yung pera ngayon doon sa mga sinabi ng labor arbiter na magkiklaim po ng bilang regular employee po doon sa kaso po ninyo. So yun po yung... Excuse me, Atty. Yes po. Bakit yung isang arbiter inaksyonan and in fact, dahil dalawang savings account yon. Yung isang account na-release na, pero di ako nag-file sa iba. Nag-file lang ko sa kanya directly to their office. I write them several times until na-action na. Hindi ko pinigilan hanggang sa inaksyonan. Ito hindi uma-action yung isa. Porque kamag-anak ng isa. Bakit yung isa nagawa ng paraan na ma-relieve yung aking account?
Oho. Yung sa isa po no na sa tingin sabi yung kamag-anak, yun ito po yung nag-release. Ay, hindi yun na nag-release. Yung Okay. isang hindi kamag-anak nung nagreklamo. Oo, Ang ito hindi nagre-release itong kamag-anak nung nagreklamo mismo. Mm. Oh. Kaya yun ang binubuhan ko, bakit kaya hindi niya i-release samantalang isang arbiter, na-release na. In fact, ito, yung sulat ko ngayon, ito. Isinulat ko din ngayon, last letter ko ngayon, itong nakasulat. Inattach ko yung sulat ng isang arbiter regarding the release of her action na hindi niya pwedeng action yun dahil hindi niya nakasan sa kanya. Yes. Tapos sinulat ko ng resolution regarding the release of my garnishment of my account. Sinulat ko rin yung attorney, yung sulat ng video na doon ko lang sa kanya ipwedeng i-clear, walang iba. Yeah. O tapos naman, sinulat ko pa rin yung sulat ng aming presidente ng kumpanya, inatas ko pa yung contract of employment from that company. O hindi pa, hanggang ngayon hindi pa ina-actionan. Yun ang kuhan ko lang. Bakit itong isa naka-action na na-release yung pira ko, itong isa ayaw i-actionan? Hindi ko maintindihan. Oo, This is tatay, matter hindi of- ko rin kayo mabibigyan ng kasagutan po dyan dahil sa ngayon po kami ni Congressman Erin Tanyada, hindi po namin nababasa kung ano po yung resolusyon ng labor arbiter. Hindi rin po namin nababasa kung ano po yung mga detalye po, mga facts po ng kaso na ninyo. So ang pinakamainam po talaga magpunta po kayo dito sa law center ni Kuya para maipabasa po sa amin saka sa mga magigiting po nating abogado dito para mabigyan po kayo ng parang saktong kasagutan. Ang kaya lang po namin maibigay dito yung general na pagdadaanan po ng isang kaso dahil po yun lang, binabase lang po namin yung legal advice namin dun sa naririnig po namin sa inyo. Pero para po makapagbigay po kami ng mas tamang comment po dyan sa sinasabi ninyo kung bakit po na-release o ba't hindi na-release dito sa isang arbiter, ay kailangan po namin munang mabasa po yung mga papeles po. Kaya inaengganyo po namin kayong sumadya dito sa aming law center ni Kuya, Tatay Felix. Sige, salamat to. Pupunta na lang ako dyan para Sige makilala po. ko lahat talaga. Kasi Sige. bala ko talaga i-publish ito sa, media ko na siya yung Oo. arbiter na ito Oho. Sige po. Thank you very much. Para po mabasa po namin. Maraming salamat po. Hintayin namin kayo dito. Maraming salamat, Tatay Felix.